Pagkatapos patayin ang kanyang asawa at kidnapin naman ang kanyang anak na babae para ipagbenta ay naghiganti ang detective na si Nick at pumunta sa Asia para tapusin ang human trafficking doon. Ang title ng movie na ito ay Skin Trade noong 2014. Nagsimula ang movie sa Cambodia kung saan umalis sa kanilang bahay ang isang babae para pumunta sa syudad. Dito siya sinalubong ng isang lalaki na nagpakilala na nagtatrabaho sa isang talent TV show. Nang nasa kotse na ay binigyan siya nito ng inumin pero may pampatulog pala ito at pagkagising niya ay dinala na siya sa isang warehouse. Dito ay tinurukan din siya ng drugs at inutusan ng malaking lalaki ang nagdala sa kanya sa warehouse na ilagay na siya sa container. Nalipat ang scene sa New Jersey kung saan tumakas ang isang lalaki sa detective na si Nick. Akala ng lalaki ay naisahan na niya ang detective pero nahuli pa rin siya nito. Binugbog ni Nick ang lalaki at tinanong ito tungkol kay Victor, isa itong Serbian mobster na nagpapatakbo ng human trafficking. Sinabi naman ng lalaki na nasa New Jersey si Victor dahil may hinihintay itong shipment. Sa Bangkok naman ay binili ng lalaki ang isang babae sa office pero bigla siyang tinutukan ng baril sa ulo. Ayon sa seller ay kailangan nilang malaman kung totoong ang buyer siya ng mga babae kaya inutusan siya nitong pagsamantalahan ng babae sa kanilang harapan mismo. Tinanggal ng lalaki ang kanyang belt para pagsamantalahan ng babae pero tinanggal niya lang pala ito para gamitin laban sa mga guard. Isa pala siyang undercover na pulis at dinala niya ang boss sa bintana at tinakat ito na kapag hindi nagsalita ay bibitawan niya ito. Nagsalita naman ang lalaki at sinabing mayroon silang shipment at laman ng container ay mga babae para sa business nila. Kahit nagsalita ang lalaki ay binitawan pa rin ito ng pulis at pagkatapos ay binigyan ng pera ang babae para umalis na sa building. Sa ibang scene naman ay mayroong dinner sina Dragovic, siya ang mastermind ng human trafficking business at kasama niya ang kanyang mga anak na lalaki. Ang hindi nila alam ay undercover na pulis ang isa sa mga waiter at may kamera din ito kaya alam ng buong police department ang kanilang pinag-uusapan. Dito rin kinausap ni Nick si Reed na isang FBI at makakatrabaho niya ito sa police department para sa kasong human trafficking. May operation ang mga pulis na hulihin si Dragovic at may rescue ang mga babae mula sa kamay ng mga ito. Ang kasama ni Dragovic ay ang kanyang bunsong anak na first time na kasama sa operation kaya halata na kinakabahan ito. Nang buksan ng tauhan nila ang container ay parang nagulat ang lahat pati na rin ang bunsong anak. Kung ano man ang nasa container ay ikinagalit ito ni Dragovic at dinala sa office ang kanyang tauhan. Ayon sa lalaki ay kasalanan nito ni Yanko, anak din siya ni Dragovic at siya ang lalaki kanina sa warehouse. Wala namang pakialam si Dragovic at binigyan ng baril ang bunso niya para ipapatay ang kanyang tauhan. Dahil naman sa takot ng bunso ay hindi niya ito magawa kaya si Dragovic na mismo ang pumatay dito. Hindi rin nagtagal ay sinimulan na rin ng pulis ang kanilang operation na hulihin ang mga sindikato. Nagpalitan ng putok ang mga pulis at kampo ni Dragovic at nang mawala na ito ng bala ay pinapatakas na niya ang kanyang anak. Hindi naman ito umalis at gustong patunayan sa kanyang ama na kaya niyang patakbuhin ang kanilang business. Sumugod ang bunsong anak ni Dragovic pero napatay ito ni Nick na ikinalungkot naman ni Dragovic. Dahil wala ng bala si Dragovic at broken-hearted din siya sa pagkamatay ng kanyang anak ay sinabi niya kay Nick na patayin na siya pero hindi naman pumayag si Nick at inaresto na lang si Dragovic. Sa interrogation room ay nadepensahan ng attorney ni Dragovic ang kanyang kaso at sinabi niya kay Nick na maling desisyon na binuhay pa siya nito gayong may pagkakataon na siyang patayin si Dragovic. Nalipat ang scene sa Thailand at makikita ulit natin dito si Tony na nag-undercover ulit. Isang waitress ang nakikinig sa usapan sa loob ng office ni Yanko. Kausap nito ang kanyang mga kapatid at sinabi nila na patay na ang kanilang bunso at nasa kulungan naman ang kanilang tatay. Dito rin sinabi ng isang lalaki sa waitress na napili siya sa isang adult movie pero naghihinala na ang babae kaya humingi siya ng tulong gamit ang kanyang cellphone. Nang nagsisimula ang pagre-record ay tatlong lalaki ang lumapit sa babae at sinisimulan siyang hawakan. Buti na lang ay sapilitang pumasok si Tony sa loob para bugbugin ang mga lalaki. Dito rin natin malalaman na nagtatrabaho rin pala ang babae para sa mga undercover na pulis para makapagbigay ng information sa mga ito. Dito rin sinabi ng babae kay Tony kung ano ang mga narinig niya sa mga pinag-uusapan sa loob ng office ni Yanko. Sa New Jersey naman ay umuwi na si Nick dahil anniversary nilang mag-asawa. May anak din sila at ito ay si Sofia na nagpa-practice para sa magiging play nito sa Friday. Habang natutulog na si Nick ay nakatanggap siya ng tawag mula sa unknown number. Sinagot naman niya ito at tumingin sa kanilang bintana, dito niya nakita ang dalawang lalaki at inatake nito ang kanilang bahay gamit ang rocket launcher. Agad namatay ang asawa ni Nick habang siya naman ay binaril ng 2 beses sa likod. Bago mawala ng malay ay narinig pa niya ang iyak ni Sofia na kinidnap na ng 2 lalaki. Nagising na lang si Nick na nasa hospital na siya at bumisita sa kanya si Reed at ang kanilang captain. Dito sinabi sa kanya na patay na ang kanyang asawa at anak, pero alam niyang buhay pa ang kanyang anak at kinidnap lang ito ng mga lalaki.
Sinabi rin ni Reed na nakalaya na si Dragovic dahil nakapagpiyansa ito at nakaalis na rin ng New Jersey. Pagkaalis ng dalawa ay tumakas si Nick sa hospital kahit na nanghihina pa siya. Bumalik ulit siya sa kanilang bahay at dito kinuha ang briefcase na naglalaman ng kanyang mga baril. Pumunta rin siya sa isang restaurant para tanungin ang attorney ni Dragovic kung saan ito pumunta. Sinabi naman kaagad ng attorney na pumunta si Dragovic sa Cambodia, sa isang bar na tinatawag na Baby Doll. Bago umalis ay pinatay din ni Nick ang attorney at pinasabog ang buong restaurant. Si Dragovic naman ay pinapaalis na ng senator sa bansang Cambodia dahil ayon dito ay maaaring arestuhin siya ng mga pulis dito. Blackmail naman ito ni Dragovic at may pinakitang picture kaya wala na ring nagawa ang senator kundi payagan si Dragovic na magstay pa sa bansa ng 2 linggo. Pumunta si Tony sa kanyang girlfriend na si Mina at pagkatapos nilang maglaro ng injection game ay naalala ulit ni Mina kung paano siya pinagbenta ng sarili niyang ina sa mga foreigner para magkapera. Nasasaktan si Tony dahil alam niya ang pinagdadaan ng hirap ng kanyang girlfriend kaya ganito na rin ang kagustuhan niyang matapos ang pinakamalaking human trafficking na nangyayari sa kanilang bansa. Umalis si Tony kasama ang kanyang partner para makipagkita kay Reed. Pinakita nito sa kanila ang CCTV footage kung saan pinasabog ni Nick ang buong restaurant. Ayon kay Reed ay nagkakaroon siguro ng mental breakdown si Nick dahil sa pagkamatay ng asawa at anak nito kaya mission ngayon ni Tony na hulihin si Nick dahil nakapasok na ito sa bansang Thailand pagkatapos bumili ng fake US passport. Sa airport naman ay agad naramdaman ni Nick na may sumusunod sa kanya kaya binilisan niyang umalis. Pagkadating niya sa parking lot ay nandito ang partner ni Tony pero bigla itong binaril ni Reed. Binaril din ni Reed ang sarili niya pero hindi ito tumagos dahil sa suot niyang bulletproof vest. Tinapon din ni Reed ang baril kay Nick at pagkadating ni Tony ay inakala niyang si Nick ang bumaril kay Reed at pumatay sa kanyang partner. Naghabulan ang dalawa at nagpalitan din ng baril pero nakatakas naman si Nick gamit ang sasakyan nito. Kinagabihan ay pumunta si Nick sa Baby Doll Bar kaya nakita ito ni Mia at pinaalam naman kaagad kay Tony. Dumiretso kaagad si Nick sa office ni Yongko at sinakal ang isang lalaki para pilitin itong sabihin sa kanya kung nasaan si Yongko. Binyantaan nito ni Nick na papatayin niya ito kaya sinabi na rin ng lalaki na nasa isang warehouse si Yongko kung saan nila tinatago ang mga babae nilang biktima para sa human trafficking. Sa mga oras na ito ay nakarating na rin sa bar sina Tony at nang makita nito si Nick ay kaagad niya itong binaril. Nang magkaharap ang dalawa ay gustong ipaghaganti ni Tony ang kanyang partner pero ayon naman kay Nick ay hindi siya ang pumatay sa partner ni Tony. Hindi naman naniwala si Tony kaya nagsuntukan ang dalawa. Nakakuha naman ng baril si Nick kaya tinutukan na niya ng baril si Tony para matigil ito sa pakikipag-away. Hindi naman siya binaril ni Nick at tumakas na lang ito dahil dumating na rin sina Reed at ang iba pang mga pulis. Napapaisip na si Tony dahil sa sinabi ni Nick at kung bakit hindi siya nito pinatay. Itinayo naman siya ni Reed pero pasimple nitong kinuha ang cellphone sa kanyang bulsa. Pumunta si Reed sa office ni Yongko para tingnan ang mga CCTV kaya dito niya nalaman na si Mia pala ang tumutulong kay Tony para makakuha ng information. Kaagad niya itong pinaalam sa anak ni Dragovic at dito rin natin malalaman na kasabwat pala ng mga sindikato si Reed kaya pinatay nito ang partner ni Tony. Nakita naman ni Tony ang hidden camera sa office kung saan umamin ang lalaki kay Nick kung nasaan si Yongko kaya alam na rin niya kung saan siya dapat pumunta. Nauna naman na si Nick sa warehouse at pagbukas niya sa isang container ay puro mga babae ang nandito. Sinabihan niya ang mga babae na wag maingay pero narinig na ng mga guard ang ingay ng mga kababaihan kaya pinuntahan na nila ito. Pagkapasok ng isang lalaki ay balak nitong pagsamantalahan ang isang babae kaya dito na nagpakita si Nick at pinatay ang dalawang lalaki. Nang marinig ni Yongko ang tunog ng baril ay agad niyang pinapanta ang kanyang mga tauhan para i-check ito. Wala namang nagawa ang mga tauhan nito dahil isa-isa lang itong pinatay ni Nick. Nakarating na rin sina Tony at Reed sa warehouse at nakita nila si Yongko na aalis kasama ang kanyang mga kapatid pero pinatay nila si Yongko dahil pabigat ito sa kanilang business. Nang pinuntahan ni Nick ang bangkay ni Yongko ay dito na siya tinutukan ni Tony ng shotgun sa ulo. Inulit ni Nick na hindi siya ang pumatay sa partner ni Tony pero hindi pa rin ito naniniwala. Habang nag-uusap ang dalawa ay sinubukang patayin ni Reed si Tony pero iniligtas siya ni Nick. Dito na natauhan si Tony kaya nakipaglaban na siya kay Reed na isang traidor sa mga kapulisan. Habang si Nick naman ay kinakausap si Yongko at sinabi nitong nasa border ng Cambodia ang kanyang ama. Pagkatapos mamatay ni Yongko at ni Reed ay pinakawalan na nila ang mga babae at pumunta na sila sa Cambodia. Sinabi ni Nick na tutulungan niya si Tony na maibalik si Mia dahil kinidnap pala ito ni Dragovic. Sa Thailand naman ay nire-review ng mga kapulisan ang mga biktimang babae at dito natin makikita ang profile ni Sofia kaya malaki ang chance na buhay pa ito. Kinausap muna ni Dragovic si Mia bago sumakay ng helicopter at umalis. Si Mia naman ay papatayin na sana ng lalaki pero buti na lang ay dumating si Tony at pinatay ang lalaki.
Si Nick naman ay nakipag-barilan sa mga tauhan ni Dragovic habang si Dragovic ay nagtatago lang kasama ang kanyang mga apo at sinabing tandaan ang mga mukha ng kanilang kalaban para kapag lumaki na sila ay ipaghaganti siya ng mga ito. Tatakas na sana si Mia pero na-hostage siya ng isang lalaki kaya walang nagawa si Tony kundi ibaba ang kanyang baril. Buti na lang ay mabilis si Mia kaya nagawang makipaglaban ni Tony nang malapitan sa lalaki. Napatay din niya ito sa pamamagitan ng pagsipa nito sa ulo ng lalaki. Nakasakay naman si Dragovic sa helicopter pero buti na lang ay natama ni Nick ng baril ang piloto nito kaya bumagsak ang helicopter. Nang puntahan ni Nick ang naghihingalong si Dragovic ay bigla naman siya nitong sinaksak at sinabing ipinagbenta niya si Sofia na parang tupa bilang ganti sa pagpatay ni Nick sa bunso niyang anak. Tinanggal naman ni Nick ang panaksak sa kanyang tiyan at sinaksak pabalik si Dragovic. Nang malaman ni Nick na buhay pa si Sofia ay pinilit niya si Dragovic na sabihin kung nasaan ito pero ngumiti lang ang matanda hanggang mamatay ito. Dito na rin nawala ng malay si Nick kaya tumakbo kaagad si Tony para iligtas ito pero huli na dahil sumabog na ang helicopter. Pagkalipas ng 4 na linggo ay magkakasama sina Tony, Mia at ang buhay pa pala na si Nick. Sinabi nitong gagawin niya ang lahat para maibalik ang kanyang anak na si Sofia at nagpaalam na si Nick sa magkasintahan. Dito na rin natatapos ang movie na Skin Trade, maraming salamat sa panunood.